Ang aninong nabuhos ng alak. Ang tunog ng nabasag na bote ay parang isang putok ng baril sa loob ng marangyang restauran. Sinundan iyon ng sabay-sabay na paghinga ng mga tao. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Para kay Mia, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak ng mamahaling bote ng alak. Ang tanging nakita niya ay ang resulta nito. Isang malaking mantsa ng kulay dugong likido na unti-unting kumakalat sa busilak na puting damit ng lalaking nasa harap niya. Isang mantsa, isang tanda, isang patunay na naroon siya. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang hawak niyang tray ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalansing. Ang ingay ay nagpagising sa kanya mula sa pagkatulala. Bumalik ang mga tunog, ang bulungan ng mga parokyano, ang nagmamadaling yabag ng manager. Pero para kay Mia, iisa lang ang mahalaga. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking dahan-dahang tumayo. Ang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na nakatitig sa kanya. Hindi galit. Mas malala pa roon. Isang malamig na pagwawalang bahala na para bang isa lang siyang mantsa na kailangang linisin. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Ang mapansin. Ang maging sentro ng atensyon. Sa loob ng 3 taon, pinag-ingatan niyang maging isang anino. Isang hanging dumadaan lang. Pero sa isang iglap, dahil sa isang boteng nagkakahalaga ng sweldo niya sa 1 taon, siya ngayon ang pinakamaningning na ilaw sa buong silid. Sir! Nako, Sir Leo, pasensya na po. Ang boses ng manager ay nanginginig sa takot. Hawak ang isang malinis na napkin at pinupunasan ang damit ng lalaki. Pagpasensyahan niyo na po itong bago naming waiter. Ako na po ang bahala. Lumingon ang manager kay Mia at ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng purong galit. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Umalis ka sa harap ko. Pero hindi gumalaw si Mia. Ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babaeng katabi ni Sir Leo. Isang ginang na may edad na, may dignidad sa tindig at may buhok na may mga guhit na pilak. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may galit, kundi ng may pag-aalala. Si Doña Lourdes, ang matriarka ng pamilyang Alcantara. Kilala siya ng lahat. Nang makita ni Mia ang banayad na ekspresyon sa mukha ng ginang, isang bagay sa loob niya ang nabali. Ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin, "Sorry, hindi ko sinasadya, patawarin niyo ako," ay naipon sa kanyang lalamunan at hindi makalabas. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang bagay na bahagi ng buhay na pilit niyang tinatakasan. Sa nanginginig na mga kamay, itinaas niya ang mga ito. Ang kanyang mga daliri na dati sanay sa keyboard at codes ay bumuo ng mga salita sa hangin. Isang simpleng kilos, 2 salita. Patawad po. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Doña Lourdes. Ang pag-aalala ay napalitan ng matinding pagkabigla. Nanlaki ang mga mata nito at ang bibig ay bahagyang bumuka. Maging si Leo Alcantara, na kanina'y walang pakialam, ay natigilan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mantsa sa kanyang damit patungo sa mga kamay ni Mia at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang reaksyon nito at ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng bahid ng matinding pag-iisip. Hindi na siya tinitingnan ni Leo na parang isang pagkakamali. Tinitingnan na siya nito na parang isang palaisipan. Binaliwala ni Doña Lourdes ang lahat ng tao sa paligid. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mia. Ang kanyang hawak ay mahigpit at mainit. Tinitigan niya si Mia ng diretso sa mata at sa pamamagitan ng parehong lengguwaheng ginamit ng dalaga, gumalaw ang kanyang mga kamay. Isang tanong lang ang binuo nito. "Sino ka?" At sa likod ng kanyang ina, nakita ni Mia ang mga mata ni Leo Alcantara na mas lalong naninikit, puno ng hinala at determinasyong alamin ang sagot.
Mula sa pinakatuktok ng Alcantara Tower, ang mga naglalakihang gusali ng Makati ay parang mga laruan na lang. Para kay Leo Alcantara, ang tanawing iyon ay simbolo ng kapangyarihan, ng kontrol. Lahat ay abot tanaw, lahat ay kayang unawain. Pero sa loob ng 2 araw, may isang bagay na sumisira sa perpektong tanawing iyon. Isang anino na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang anino ng isang babaeng tagapagsilbi. Napatingin siya sa mamahaling salamin sa kanyang opisina. Wala na ang mantsa ng alak, napalitan na ng bago at plansadong damit. Pero sa kanyang alaala, sariwa pa rin ang imahe, ang takot sa mga mata ng babae, at ang hindi maipaliwanag na kilos ng mga kamay nito. Hindi ang aksidente ang bumabagabag sa kanya. Sanay siya sa mga pagkakamali. Bahagi iyon ng negosyo. Ang hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng kanyang ina. Si Doña Lourdes Alcantara ay isang babaeng nabuhay sa isang tahimik na mundo. Bihira itong magpakita ng matinding emosyon sa mga taong hindi nito kilala. Ngunit noong gabing iyon, sa paraan ng paghawak nito sa kamay ng waiter, may nakita si Leo na matagal na niyang hindi nasasaksihan. Isang koneksyon, isang biglaang pag-intindi na hindi nangangailangan ng salita. "Sir?" Lumingon si Leo. Ang kanyang executive assistant, si David, ay nakatayo sa may pinto. May hawak na folder. The initial reports on the TechGo merger are ready. Tumango si Leo, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. "David, cancel my next meeting." "Pero sir, ito po yung meeting with the board." "Cancel it." Mariin niyang sabi. Lumapit siya sa kanyang mesa. "I have a more urgent matter to attend to. I need you to find someone." "Sino po, sir?" "Her name is Mia Reyes, a waitress at an upscale restaurant." Napakunot ang noon ni David, halatang nagtataka, pero mabilis din itong bumalik sa profesional na anyo. "Understood, sir. Anong impormasyon ang kailangan ninyo?" "Everything?" Sagot ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanliliit. "Her past, her family, her records. I want to know why a simple waitress knows sign language fluently. Find everything." Lumipas ang isang araw. Nasa kalagitnaan si Leo ng pag-aaral sa mga papeles ng TechGo, ang kumpanyang balak nilang bilhin, nang tumawag si Did. "Sir, may problema po sa request ninyo." "What problem?" Tanong ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Si Mia Reyes, parang multo po siya. Mayroon siyang government IDs, pero lahat ng iyon ay inisyu 3 taon na ang nakalipas. Bago noon, wala po siyang records. Walang birth certificate na tugma sa pangalan, walang school records, walang kahit ano. It's as if she didn't exist before 3 years ago. Biglang binitawan ni Leo ang kanyang binabasa. Isang multo. Bakit kailangang magtago ng isang simpleng waiter? "Keep digging, David. Someone doesn't just appear out of thin air." Kinagabihan, sa mansyon ng mga Alcantara, naabutan ni Leo ang kanyang ina sa hardin, nag-aalaga ng mga orkidya nito. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. "Ma." Simula niya sa pamamagitan ng sign language, ang mga kamay ay gumagalaw ng may kasanayan. "That woman from the restaurant? Mia." Nag-angat ng tingin si Doña Lourdes at may kakaibang kislap sa mga mata nito. May espesyal sa kanya, ang sign ng kanyang ina. "She spilled a 500,000 peso bottle of wine on me. That's what's special about her." Biro ni Leo. Ngumiti lang ang ginang. "Hindi iyon. Nakita ko ang mga mata niya, Leo. May lungkot doon. Isang lungkot na pamilyar sa akin. At ang mga kamay niya, hindi iyon mga kamay ng isang tagapagsilbi lamang. Masyadong matalino ang galaw, masyadong mabilis." Lalong lumalim ang pag-iisip ni Leo. Maging ang kanyang ina ay nakapansin. Kinabukasan, hating gabi na nang muling tumunog ang pribadong linya ni Leo, si David. At sa tono pa lang ng paghinga nito sa kabilang linya, alam ni Leo na may natuklasan itong importante.
Sir, sabi ni David, ang boses ay apurado. Nahanap ko na po siya, pero hindi siya si Mia Reyes. Napaupo ng tuwid si Leo. What do you mean? Naghahanap po ako sa mga lumang articles, mga buried files. May nahanap po akong isang article tungkol sa isang tech scandal 5 years ago. May isang blurry na litrato. I ran it through our facial recognition software. It's a 98% match. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Leo. Who is she, David? I'm sending you the file now, sir. Isang ping ang narinig mula sa kanyang laptop. Binuksan niya ang email. May isang attachment, isang profile. Habang naglo-load ang file, nagsalita si David sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Sir, ang babaeng nagbuhos ng alak sa inyo ay si Maria Isabel Reyes, ang nawawalang co-founder at utak sa likod ng TechGo. Bumukas ang file. Isang litrato ang lumitaw. Mas bata, mas puno ng buhay, pero walang duda. Iyon nga ang babae sa restaurant. At sa ilalim ng litrato, ang pangalang nakasulat, Maria Isabel Reyes. Napatingin si Leo sa tumpok ng mga papeles sa kanyang mesa. Ang mga papeles para sa merger. Ang mga papeles ng kumpanyang ninakaw mula sa babaeng nagkunwaring isang anino. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. At biglang, ang laro ay naging mas mapanganib. May malamig na hangin ang umihip sa eskinita sa likod ng restaurant. At kasabay nito, isang pamilyar na takot ang gumapang sa likod ni Mia. Pakiramdam niya, may nakamasid. Ito ang takot na kasama na niya sa loob ng 3 taon. Isang multo na bumubulong sa kanya sa tuwing naglalakad siya mag-isa. Ngayong gabi, ang bulong ay mas malakas, mas malapit. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Ang mahigpit na hawak sa strap ng kanyang bag ay ang tanging nagpapakita ng kanyang kaba. Ang kanyang apartment ay ilang kanto na lang ang layo. Malapit na siya sa kanyang santuwaryo, ngunit isang itim at makintab na kotse ang biglang huminto sa kanyang daraanan. Ang mga headlight nito ay parang 2 matang tumusok sa dilim at bumulag sa kanya. Napahinto si Mia, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa backseat. At sa loob, sa gitna ng malabong ilaw mula sa dashboard, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang mukhang pinilit niyang kalimutan sa nakalipas na 2 araw. Si Leo Alcantara. Pero hindi ito ang Leo Alcantara na nakita niya sa restaurant. Wala ang malamig na pagwawalang bahala sa mga mata nito. Ang naroon ngayon ay isang matalas na tingin. Parang isang agilang natukoy na ang kanyang biktima. Get in the car. Hindi yun isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Sir? Nanginginig ang boses ni Mia. Hindi po kita maintindihan. I think you do, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Get in. We need to talk. Walang pagpipilian si Mia. Ang pagtakbo ay magpapatunay lang na may itinatago siya. Sa nanginginig na mga binti, lumakad siya papunta sa kotse at pumasok sa loob. Amoy katad at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Amoy ng isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Nagsimulang umandar ang kotse, ngunit walang nagsasalita sa kanila. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinagpapawisan ng malamig si Mia. Ang kanyang isip ay naglalaro ng 1,000 posibleng dahilan kung bakit siya naroon. Ang nabasag na bote? Ang kanyang trabaho? Huminto ang kotse sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, sa tabi ng isang parke na sarado na. Patay ang mga ilaw sa paligid. Sila lang. Mia Reyes! Nagsimulang magsalita si Leo. Hindi nakatingin sa kanya kundi sa labas ng bintana. Born 26 years ago. No records before 22. Isang multo. Nanuyo ang lalamunan ni Mia. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Dahan-dahang lumingon si Leo at ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Mia. Ang tingin niya ay parang kayang basahin ang pinakatatagong sikreto ng kanyang kaluluwa. Let's stop the games.
Maria Isabel. Sa pagbanggit ng pangalang yon, gumuho ang mundong itinayo ni Mia sa loob ng 3 taon. Ang pangalang iyon, ang kanyang totoong pangalan, ang pangalan ng babaeng puno ng pangarap, bago pa ito durugin at ibaon sa limot. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. My company, Alcantara Corporation, is in the final stages of acquiring a promising tech startup. Patuloy ni Leo, na parang naglalahad lang ng isang business report. Isang kumpanyang mabilis ang paglago, may makabagong teknolohiya. Ang pangalan ng kumpanya ay TechGo. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Mia. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. At habang sinusuri namin ang kanilang mga papeles, dagdag ni Leo, may mga bagay na hindi magkakatugma, mga butas sa kwento, lalo na sa kwento ng nag-iisang founder nito, si John De Vera. Ang pangalan, parang lason na kumalat sa loob ng sasakyan. Biglang bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang alaala ng pagtataksil, ang mukha ng lalaking kumuha ng lahat sa kanya. Wala akong alam dyan. Madiin ngunit garalgal na sagot ni Mia. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Talaga? Ngumisi si Leo. Dahil ang orihinal na blueprints ng TechGo ay nakapangalan sa 2 tao, si John De Vera at si Maria Isabel Reyes. Isang Maria Isabel Reyes na bigla na lang nawala sa mundo matapos akusahan ng pagnanakaw ng sarili niyang intellectual property. Kasunungalingan yan. Bulalas ni Mia, hindi na napigilan ng sarili. Alam ko, simpleng sagot ni Leo na nagpatigil kay Mia at iyon ang dahilan kung bakit ka narito. Inilahad ni Leo ang kanyang alok. Malamig, direkta, walang emosyon. Ayokong bumili ng isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan. Malaking problema yon para sa akin. Malaking problema rin yun para sa'yo dahil habang buhay kang magtatago. So, here's the deal. I will give you all the resources you need. My lawyers, my connections, my money to fight back. To expose John De Vera for the fraud that he is. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Mia. Ngunit mabilis din itong dinurog ng susunod na sinabi ni Leo. In exchange, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. You will help me. You will be my inside woman. You will give me all the proof I need to dismantle TechGo from within, ensuring that when it falls, Alcantara Corporation will be there to pick up the valuable pieces. Natahimik si Mia. Ito ay isang alok. Isang pagkakataon para sa hustisya. Ngunit ito rin ay isang bitag, isang kasunduan sa demonyo. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Mia. Ang boses ay mahina na. Sumandal si Leo sa kanyang upuan. Ang tingin ay bumalik sa madilim na parke sa labas. Let's just say, I don't like being lied to. At may utang sa akin ang mundo mo. Utang na kailangang bayaran. Bumaling siyang muli kay Mia. Ang muka ay seryoso at walang bahid ng awa. May 2 kang pagpipilian, Maria Isabel. Manatili kang anino habang buhay o tulungan mo akong sunugin ang mundo ng taong sumira sa'yo. Naiwan si Mia na nakatulala, hindi makahinga. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang naging napakabigat. Sa kanyang harapan ay may 2 daan. Ang daan pabalik sa ligtas, ngunit walang buhay na pagtatago. O ang daan patungo sa isang mapanganib na apoy na maaaring sumunog sa kanya o magbigay sa kanya ng kalayaan. Sa loob ng isang sterile at high-tech na conference room, pakiramdam ni Leo Alcantara ay bumalik na siya sa kanyang kaharian. Nawala na ang dilim ng eskinita, ang bigat ng mga sikreto sa loob ng kotse. Ang narito ay ang pamilyar na amoy ng kapangyarihan, salamin, bakal, at ang mahinang ugong ng teknolohiya. Sa kanyang harapan, nakaupo ang 2 sa pinakamagagaling na abogado ng Alcantara Corporation. Lahat ay nasa tamang lugar, maliban sa isa. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Mia Reyes,
O mas tamang sabihing si Maria Isabel Reyes. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon na halatang ilang taon na ang tanda. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma at gasgas na bag na para bang iyon yon. Ang tanging kumakapit sa kanya sa mundong ito. Para siyang isang ibon na may bali ang pakpak na padpad sa isang hawla na gawa sa ginto. Napansin ni Leo ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin sa tuwing may magsasalita. Ang paraan ng pagyuko niya na tila ba gusto niyang maging singliit ng isang butil ng alikabok para hindi mapansin. She's a ghost hiding in plain sight, naisip ni Leo. Pero ang multong ito ang susi niya. So to summarize, nagsalita ang lead counsel, our primary objective is to find concrete, irrefutable proof that the original source code of TechGo was authored by Ms. Reyes. Any digital footprint, any old files, any communication between her and Mr. De Vera will be crucial. Tumango si Mia, ngunit hindi ito nagsalita. May access ka pa ba sa mga original files mo? Tanong ni Leo. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Umiling si Mia. Kinuha niya ang lahat. Ang laptop, ang mga hard drive. Lahat. Pero meron kang sariling kopya, hindi ba? Isang backup? Giit ng isa pang abogado. Nag-angat ng tingin si Mia at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang kislap ng apoy sa mga mata nito. Ang TechGo ay hindi lang isang proyekto. Buhay ko yon. Oo, meron akong isang personal, encrypted hard drive. Ngunit hindi ko pa yon nabubuksan sa loob ng 5 taon. Natatakot ako sa kung anong makikita ko roon. Bago pa makasagot si Leo, bumukas ang pinto ng conference room ng walang katok. Isang babae ang pumasok. Matangkad, elegante sa kanyang suot na power suit, at may daladalang aura ng autoridad na kayang hamunin maging ang kay Leo. Si Catherine Alcantara, ang kanyang nakatatandang kapatid. So the circus is in town, sabi ni Catherine. Ang kanyang matalim na tingin ay agad na napunta kay Mia. Sinuri niya si Mia mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga labi ay bahagyang nangumuso na may halong pang-aalipusta. At ito na pala ang bida. Catherine, sabi ni Leo, ang boses ay may babala. This is a private meeting. Exactly. Kaya ano ang ginagawa ng isang... Muling tiningnan ni Catherine si Mia. Waitress sa boardroom ng mga Alcantara? She is my asset. Madiing sagot ni Leo. At siya ang dahilan kung bakit hindi tayo maloloko ng isang manlolokong tulad ni John De Vera. Tumawa si Catherine, isang tawang walang saya. Isang asset? O isang magaling na actress, Leo? Hindi ka pa ba natututo? Lumapit si Catherine sa mesa at humarap kay Mia. Sabihin mo sa akin, Miss Reyes o Reyes, o kung ano man ang pangalan mo ngayon, 5 taon kang nanahimik, 5 taon kang nagtago habang ang iyong kumpanya ay lumalago. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Dahil ba narinig mo na interesado ang Alcantara Corporation? Dahil ba naamoy mo na ang pera? Bawat tanong ay parang isang sampal. Nakita ni Leo ang pamumutla ni Mia. Hindi yan totoo. Mahinang sagot ni Mia. Talaga? Dahil pamilyar ang kwentong ito. Isang babaeng inaapi, isang kwento ng pagtataksil, isang mayamang lalaki na handang maging tagapagligtas. Napaka-convenient, hindi ba? That's enough, Catherine. Tumayo si Leo. Ang boses ay dumagundong sa silid. Ngunit hindi natinag si Catherine. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Leo. Bakit? Dahil masakit pakinggan ang katotohanan. Dahil ipinapaalala niya sa iyo ang ginawa ni... I said, that's enough. Pagputol ni Leo, ang kanyang panga ay nagtagis. Natahimik ang lahat. Ang tensyon ay halos hiniwa ng kutsilyo. Sa wakas, si Catherine ang unang bumigay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Fine. Gawin mo ang gusto mo. Pero huwag kang tatakbo sa akin kapag nasunog ka na naman. Lumingon siya at naglakad palabas ng silid.
kasing bilis ng kanyang pagpasok. Naiwan ng isang mabigat na katahimikan. Ang apoy sa mga mata ni Mia kanina ay tuluyan ng namatay, napalitan ng pamilyar na anino ng takot at pagdududa. Matapos ang pulong, nang paalis na ang lahat, pinigilan ni Leo ang kanyang kapatid sa hallway. What was that all about? Tanong niya. Humarap sa kanya si Catherine at sa pagkakataong ito, wala ang sarkasmo sa kanyang mukha. Ang naroon ay purong pag-aalala. Bubuksan mo na naman ba ang pinto para saktan kanila, Leo? Mahina niyang tanong. Gamit na gamit ang parehong kwento. Hindi nakasagot si Leo. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay tumama sa isang sugat na akala niya'y matagal nang magaling. Isang sugat na iniwan ng kanyang dating kasintahan. Tinalikuran niya si Catherine at bumalik sa conference room kung saan nag-iisa na lang si Mia, nagliligpit ng kanyang mga gamit. Tumingin siya sa babae, sa kanyang asset, sa kanyang susi. Ngunit sa unang pagkakataon, isang maliit na butil ng lason ang itinanim ng kanyang kapatid sa kanyang isipan. Isang butil ng pagdududa. Ang apartment ni Mia ay isang maliit na kahon na puno ng mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Dito, siya ay si Mia Reyes, ang babaeng walang nakaraan. Ang tanging dekorasyon sa dingding ay isang kalendaryo. Ang mga libro sa estante ay mga mumurahing nobela na nabili niya sa second-hand bookstore. Lahat ay simple. Lahat ay walang bahid ng kung sino siya dati. Maliban sa isang bagay. Sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang kahon ng sapatos na puno ng alikabok, naroon ang isang itim na external hard drive. Ang kanyang Pandora's box. 5 taon na itong nakasara. 5 taon na niyang hindi ito hinahawakan. Pero ngayon, hawak-hawak niya ito. Ang lamig ng metal ay gumagapang sa kanyang balat. Ito ang hiningi ni Leo. Ang irrefutable proof. Ang susi sa kanyang hustisya o sa kanyang tuluyang pagkasira. Isinaksak niya ito sa laptop na ipinahiram sa kanya ni Leo. Isang piraso ng teknolohiya na mas mahal pa sa lahat ng gamit niya sa apartment. Huminga siya ng malalim at binuksan ang drive. Isang password prompt ang sumalubong sa kanya. Ano nga ulit iyon? Sinubukan niya ang kanyang kaarawan. Access denied. Ang pangalan ng kanyang ina. Access denied. Sinubukan niya ang pangalan ni John. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Of course not. Pagkatapos ay naalala niya. Isang salita. Isang pangarap. Isang salitang sila lang ni John ang nakakaalam. Ang salitang ibinulong niya dito noong una niyang nabuo ang konsepto ng kanyang programa. Tinipa niya ang mga letra. M-A-R-I-K-I-T. Says granted. Bumukas ang mga folder at parang isang malakas na alon, bumalik ang lahat. Ang mga linya ng code na siya mismo ang nagsulat. Ang mga flowcharts, ang mga beta test results, ang mga email nila ni John na puno ng pag-asa at pananabik. Naroon lahat. Ang ebidensya. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Mia. Isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan nito, Project Marikit, Thesis Presentation. Binuksan niya ito. Sa loob ay may iisang video file. Nanginginig ang kanyang daliri nang i-double-click niya ito. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ang sarili niya. 5 taon na ang nakalipas. Mas bata, mas payat. Ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Nakatayo siya sa harap ng isang panel ng mga propesor sa universidad. Nagsimula siyang magsalita sa video. At ang boses niya ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Good morning, professors. My name is Maria Isabel Reyes and I am here to present my thesis project. Proyekto Marikit. Sa likod niya sa video, isang PowerPoint presentation ang lumitaw. Ang titulo, Marikit, a lexical semantic bridge for the deaf community through real-time gesture recognition. Hindi ito isang business app.
Hindi ito isang social media platform. Hindi ito ang Tech Go. Napanood ni Mia ang sarili niyang ipinapaliwanag ang kanyang pangarap. Isang software na kayang i-translate ang sign language sa text at voice at vice versa in real time. Isang tulay para sa mga taong nabubuhay sa isang mundong tahimik. Ipinangalan ko itong Marikit, sabi ng kanyang sarili sa video. Dahil naniniwala ako na ang komunikasyon sa kahit anong anyo ay maganda at marikit. At ang proyektong ito ay alay ko sa aking lola, na isang guro para sa mga batang bingi. At nagturo sa akin na ang pinakamalakas na boses ay hindi laging naririnig ng tainga, kundi ng puso. Napahawak si Mia sa kanyang bibig. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumabagsak sa keyboard ng mamahaling laptop. Ito ang ninakaw sa kanya. Hindi lang isang kumpanya, hindi lang pera. Kinuha ni John ang kaluluwa ng kanyang nilikha. Kinuha niya ang isang proyektong isinilang mula sa pagmamahal at ginawa itong isang walang pusong makina para sa pera. Binura niya ang pangalan nito. Binura niya ang layunin nito. Binura niya ang alaala ng kanyang lola. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig kaya't hirap siyang i-dial ang numero ni Leo. Nang sumagot ito, hindi na nakapagsalita si Mia. Isang malakas na higbilang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Mia, what's wrong? Tanong ni Leo. Ang boses ay nag-aalala. Hindi. Hindi ito ang Tech Go. Humihikbing sabi ni Mia. Ang pangalan niya, ang totoo niyang pangalan, ay Marikit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang sakit ng 5 taon ay sabay-sabay na bumuhos. Ang sakit ng pagtataksil ay mas sariwa pa kaysa dati dahil ngayon naaalala na niya kung ano talaga ang nawala sa kanya. Sa kabilang linya natahimik si Leo. Narinig niya ang bawat hikbi, ang bawat salita. At sa isip niya, biglang lumitaw ang isang imahe, ang kanyang ina, si Doña Lourdes, nang ngumingiti habang kausap si Mia sa pamamagitan ng mga senyas. Biglang, ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Naging personal ito. Stay where you are, Mia. I'm coming over, sabi ni Leo. Ngunit bago pa niya maibaba ang tawag, isang alert ang lumabas sa kanyang cellphone. Isang news notification. John De Vera, CEO of Tech Go, to hold a press conference announcing details of the historic Alcantara Tech Go merger. Napamura si Leo. Habang umiiyak si Mia para sa nakaraan, si John De Vera ay abala sa pagbebenta ng ninakaw nitong kinabukasan at nauuna na ito sa kanila. Ang ballroom ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga naglalakihang chandelier. Ang mahinang tunog ng violin ay humahalo sa bulungan ng mga taong nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng isang bahay. Para kay Leo Alcantara, ito ang kanyang natural na habitat. Isang gubat na gawa sa salamin at sutla, kung saan ang mga ngiti ay sandata at ang mga usapan ay patibong. Ngunit ngayong gabi, hindi siya ang mga ngaso. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang minahan at ang bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Sa tabi niya, si Mia ay parang isang diamanteng hindi pa napapakinis. Sa simpleng itim na bestida na ipinrovide ni Leo, lumabas ang isang ganda na hindi nakita ng sinuman sa madilim na uniforme ng isang waiter. Ngunit ang kanyang postura ay nagsusumigaw ng kaba. Ang mga kamay niya ay mahigpit na magkahawak sa isa't isa at ang kanyang mga mata ay ligaw. Sinusubukang tingnan ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Relax, bulong ni Leo. Sapat lang para marinig nito. You look beautiful. You belong here. I belong in the kitchen. Mahinang sagot ni Mia. Hindi inaalis ang tingin sa mga mayayamang bisita. Naglilinis ng mga pinagkainan nila. Hindi na ngayon, sabi ni Leo. Tonight, you are my special consultant. Just stick with me and observe. Ang kanilang misyon ay simple. Makinig. Alamin kung sino ang mga kaalyado ni John De Vera. Maghanap ng mga bitak sa kanyang perpektong imahe. At hindi nagtagal,
Ang kanilang target ay lumitaw. Si John de Vera ay nasa gitna ng isang grupo ng mga mamumuhunan. Tumatawa. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa silid. Nang makita niya si Leo, ngumiti ito ng malapad at lumapit, na para bang sila ay matalik na magkaibigan. "Leo, good to see you here." Bati ni John. Ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta kay Mia. Isang segundong pagkunot ng noo, isang segundong pagkilala, at pagkatapos, napalitan ito ng isang maskara ng pagkukunwari. "And you are?" Tanong niya. Ang tingin ay mapanuri. "She's with me." Mabilis na sagot ni Leo, bahagyang inilalagay ang kanyang kamay sa likod ni Mia. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. "Mia Reyes, my special consultant on the tech industry." "Mia Reyes." Inulit ni John ang pangalan. Nilalasap ito na parang isang mamahaling alak. Isang karangalan. Mukhang meron kang magaling na mata sa pagpili ng talento, Leo. Ang pag-uusap ay isang sayaw sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Bawat salita ni John ay may dobleng kahulugan. Bawat ngiti ni Leo ay isang pader na bakal. Naramdaman ni Leo ang panginginig ni Mia sa tabi niya at alam niyang kailangan na nilang umalis sa sitwasyong yon. "If you'll excuse us, John, I need to get my consultant a drink," sabi ni Leo, at nagsimula na silang maglakad palayo. "Of course," sabi ni John. "Enjoy the night." Habang naglalakad sila papunta sa bar, huminga ng malalim si Mia. "Hindi ko kaya to, Leo. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang alam niya." "He knows nothing," tiniyak ni Leo. "He's just surprised. Manatili ka lang dito." Naglakad si Leo papunta sa bartender. Habang nakatalikod siya, nakita niya mula sa salamin sa likod ng bar ang refleksyon ng eksena. Nakita niya si John na mabilis na lumapit kay Mia na naiwang mag-isa. Nakita niya ang pag-uusap nila. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakita niya ang epekto nito kay Mia. Ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Ang paglaki ng kanyang mga mata sa takot. Nakita niya ang nangisi sa labi ni John. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kalkulasyon ni Leo. Ang tanging nakita niya ay ang panganib. Ang panganib sa kanyang asset. Ang panganib sa babaeng nagsimula nang magtiwala sa kanya. Mabilis siyang lumingon at naglakad pabalik. Habang papalapit siya, narinig niya ang huling sinabi ni John, isang bulong na puno ng lason. "Ginawa ko na to dati, Maria Isabel. Kaya kong gawin ulit. Isang salita ko lang, babalik ka sa pagiging anino. Habang buhay, iyon na yon." Nang makarating si Leo sa kanila, hindi siya tumingin kay John. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mia, sa takot na malinaw na nakaguhit sa mukha nito. At ginawa niya ang isang bagay na hindi pinlano. Isang bagay na isinilang mula sa purong damdamin. Hinawakan niya ang pisngi ni Mia. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa malambot nitong balat. Tumingin siya sa mga mata nito. Sinusubukang iparating ang isang mensaheng hindi kayang sabihin ng mga salita. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan." At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ni John de Vera, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito. Hindi ito isang marahas na halik. Ito ay malambot, ngunit may diin. Isang pag-angkin, isang deklarasyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, na natili silang magkalapit, ang kanilang mga paghinga ay naghahalo. Ang ingay ng ballroom ay nawala. Lumingon si Leo kay John. Ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng isang madilim na galit. Ngumiti si Leo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I believe this consultant is mine." Bago pa makabawi si John, isang malamig at sarkastikong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Tumingin ito kay Leo, puno ng paghamak. "Mag-ingat ka, Alcantara," sabi ni John. Ang boses ay mahina,
Ngunit matalim. Baka ang inaakala mong kayamanan ay basura lang pala na tinapon ko. At sa mga salitang yon, tumalikod si John at naglakad palayo. Iniiwan si Leo at Mia sa gitna ng ballroom, sa gitna ng isang digmaang opisyal nang nagsimula. Ang umaga ay dumating hindi dala ang sikat ng araw, kundi ang bigat ng isang paparating na bagyo. Nagising si Mia sa tunog ng sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinapa niya ito, ang mga mata ay bahagya palang bumubukas. Sino ang tatawag ng ganito kaaga? Si Leo kaya. Ang alaala ng halik kagabi ay biglang bumalik. Ang init, ang pagkabigla, ang kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas sa gitna ng panganib. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya ang screen ng kanyang telepono, ang ngiti ay naglaho. Dose-dosenang mga notification, mga text message mula sa iilang kaibigan niya sa trabaho, mga missed call at mga news alert. Breaking, TechGo, co-founder scandal, reemerges amidst Alcantara. Merger talks leaked emails reveal Maria Isabel Reyes plot to sell TechGo's original code to rival company. Who is Mia Reyes? The mystery woman seen with Leo Alcantara linked to TechGo betrayal. Bawat headline ay isang sampal. Bawat salita ay isang pako na lalong bumaon sa kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang isang news article. Naroon ang lahat. Ang mga kopya ng mga email na hindi niya kailanman isinulat. Ang mga bank record ng isang transaksyon na hindi niya kailanman ginawa. Nagpapakita ng malaking halaga ng pera na pumasok di umano sa isang account sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Naroon din ang litrato, ang kuha kagabi. Siya at si Leo, bago ang halik. At ang caption sa ilalim, Leo Alcantara with his special consultant Mia Reyes, aka Maria Isabel Reyes, the disgraced tech genius behind the TechGo scandal. Ito ang sinabi ni John, kaya kong gawin ulit. Ginawa niya. At mas malala pa ito kaysa dati. Dati, isa lang siyang pangalan sa isang artikulo. Ngayon, may mukha na ang taksil. At ang mukhang iyon ay sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Leo. Nag-aalangan siyang sagutin. Ano ang sasabihin ng admin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Sa huli, pinindot niya ang answer button. Leo? Mia, nakita mo na? Ang boses ni Leo sa kabilang linya ay seryoso. Walang init. Walang bakas ng lambing ng nakaraang gabi. Tanging ang lamig ng isang CEO na humaharap sa isang krisis. We need to meet. My office now. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Leo ang tawag. Pakiramdam ni Mia ay gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang maliit na pag-asang itinayo niya sa nakalipas na mga araw ay biglang naging abo. Nagmamadali siyang nagbihis. Kailangan niyang makausap si Leo. Kailangan niyang sabihin sa kanya na lahat ng yon ay kasinungalingan. Maniniwala ito. Dapat itong maniwala. Pagdating niya sa lobby ng Alcantara Tower, ang mga tingin ng mga tao ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga ahas na gumagapang sa sahig. Kilala na siya ng lahat. Siya ang babae sa balita. Ang taksil. Ang manggagamit. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa executive floor, hindi si Leo ang sumalubong sa kanya. Si Catherine. Nakatayo ito roon na parang isang reyna. Ang mga mata ay puno ng malamig na tagumpay. Hindi ko akalain na may lakas ka pa ng loob na magpakita dito. Simula ni Catherine. Kailangan kong makausap si Leo, sabi ni Mia. Sinusubukang lagpasan ito. Hinarangan ni Catherine ang kanyang daan. Para ano? Para magsinungaling pa? Para ipagpatuloy ang palabas mo? Hindi totoo ang mga nasa balita. Gawa-gawa lang lahat ni John yan. Tumawa si Catherine, isang tawang puno ng pangiinsulto.
talaga? Dahil para sa akin, pamilyar na pamilyar ang lahat. Alam mo ba, may ipapakita ako sa'yo. May inilahad si Catherine na isang tablet. Nasa screen ang mga lumang artikulo, katulad ng mga nabasa ni Mia kaninang umaga. Ngunit ang pangalan sa headline ay Eve at ang litrato ay hindi sa kanya. Heiress and socialite deceives Alcantara heir in failed engagement. Leo Alcantara's former fiancé, accused of corporate espionage. Kita mo, sabi ni Catherine, ang boses ay parang lason. Ibang babae, ibang kumpanya, pero parehong-parehong kwento. Ang modus, isang kaawa-awang babae na may malungkot na nakaraan, isang pangako ng pag-ibig, at isang pagtataksil na may kinalaman sa pera. Ginawa na niya ito kay Leo dati. At ngayon, ginagawa mo ulit. Napatingin si Mia sa mga headline at pagkatapos ay sa mukha ni Catherine. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Catherine sa kanya. Kaya pala may sugat sa likod ng mga mata ni Leo. At ngayon, siya ang naglagay ng asin sa sugat na yon. Hindi ako tulad niya. Halos pabulong na, sabi ni Mia. Patunayan mo, hamon ni Catherine. Sa likod ni Catherine, bumukas ang pinto ng opisina ni Leo. Lumabas ito, ang mukha ay hindi maipinta. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mia ang lahat doon. Ang galit, ang pagkabigo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang bakas ng pagdududa, ang lason na itinanim ni Catherine. Iyon na ang huling dagok. Paano siya lalaban kung ang taong pinanghahawakan niya ay nagdududa na rin sa kanya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung sa mata ng mundo, at marahil pati sa mata ni Leo, siya ay nagkasala? Napailing si Mia. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Leo. Ang puso ay durog na durog. Tama sila, sabi niya. Ang boses ay basag. Isa lang akong anino, dapat nanatili na lang akong ganon. At sa mga salitang yon, tumalikod siya. Hindi niya hinintay ang sagot ni Leo. Hindi na niya kayang marinig pa ito. Tinakbo niya ang hallway, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo kay Catherine, palayo kay Leo. Tinakbo niya pabalik sa dilim, kung saan walang nakakakita sa kanya, kung saan walang makakasakit sa kanya. Iniwan niya si Leo na nakatayo roon, nakikipaglaban sa sarili nitong mga demonyo, habang ang anino na sinubukan nitong iligtas ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang apat na sulok ng opisina ni Leo ay parang isang hawlang bakal na unti-unting sumisikip sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, magkabilaan, nakalatag ang dalawang magkaibang mundo. Sa kaliwa, ang mga ebidensya laban kay Mia, ang mga peking email, ang mga gawa-gawang bank record. Sa kanan, ang iisang bagay na tunay, ang video ng thesis presentation ni Maria Isabel Reyes para sa Proyekto Marikit. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Ang babae sa video, puno ng pangarap at talino, ay malayong-malayo sa aninong tumalikod sa kanya sa hallway kanina. Ngunit ang babae sa mga peking email ay katulad ng babaeng nanakit sa kanya noon. Ang mga salita ni Catherine ay umuulit sa kanyang isipan. Parehong-parehong kwento. Napaila mo si Leo sa kanyang mukha. Ang pagod at pagkalito ay bumabakat dito. Sino ang paniniwalaan niya? Ang ebidensyang nasa papel? O ang kutob ng kanyang puso na nagsusumigaw na may mali? Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng katahimikan. Umuwi siya sa mansyon ng mga Alcantara. Sa gitna ng araw, isang bagay na hindi niya halos ginagawa. Naabutan niya ang kanyang ina sa library, hindi nagbabasa, kundi nakatitig sa screen ng telebisyon na nakamute. Sa screen, naroon ang mukha ni Mia. Paulit-ulit na ipinapakita sa isang news report.
Naupo si Leo sa tapat ng kanyang ina. Hindi niya kailangang magsalita. Nababasa ni Doña Lourdes ang lahat sa kanyang mga mata. Dahan-dahang kinuha ng ginang ang remote at pinatay ang telebisyon na para bang winawakasan ang ingay ng mundo sa labas para marinig nila ang katahimikan sa loob. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay malumanay, ngunit may talim ng karunungan. At pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay. Noong kabataan ko, ang senyas ng kanyang ina, mayroon akong isang ideya para sa isang negosyo. Isang maliit na flower shop na may kakaibang konsepto. Ipinakita ko ang plano sa iyong ama. Ito ay isang kwentong hindi pa naririnig ni Leo. Ang kanyang ama, na pumanaw 10 taon na ang nakalipas, ay bihirang pag-usapan ng kanyang ina. Magaling ang plano, sabi niya, patuloy ni Doña Lourdes. Pero pagkatapos, itinago niya ito sa isang drawer at sinabing, hayaan mo na, ang mga lalaki ang mamroblema sa negosyo, Lourdes. Ang lugar mo ay dito sa bahay. Isang anino ng lumang sakit ang dumaan sa mukha ng kanyang ina bago ito nagpatuloy. Hindi niya ninakaw ang ideya ko, ngunit ninakaw niya ang boses ko, ang kumpiyansa ko. Sa isang salita, ginawa niya akong mas maliit kaysa sa kung sino talaga ako. At sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa kanya. Tumingin si Doña Lourdes nang diretso sa mga mata ni Leo. Nakikita ko ang parehong sakit sa mga mata ng batang iyon, Leo. Ang sakit ng isang taong pinaniwalang wala siyang halaga, na ang kanyang boses ay hindi karapat-dapat pakinggan. Hinawakan nito ang kamay ni Leo. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Madaling gumawa ng pekeng ebidensya, ngunit ang sakit sa mata ng isang tao, hindi yun kayang pekein. Ang tanong, anak, saan ka maniniwala? Sa mga papel na kayang manipulahin o sa tibok ng puso na nararamdaman mo? Ang huling senyas ng kanyang ina ay ang pinakmatindi sa lahat. Ang takot ay mas malakas na lason kaysa sa kasinungalingan. Huwag mong hayaang lasunin ang takot mo sa nakaraan ng pagkakataon mong itama ang hinaharap. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Leo mula sa kanyang pagkakatulala. Ang takot. Iyon pala iyon. Natakot siya. Natakot siyang masaktan ulit. At dahil sa takot na yon, handa na sana niyang talikuran ang babaeng nangangailangan sa kanya. Handa na sana niyang hayaan si John de Vera na manalo. Tumayo siya. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Hinalikan niya ang kanyang ina sa noo. Isang kilos ng pasasalamat na hindi nangangailangan ng salita. Naglakad siya palabas ng library. Ang bawat hakbang ay mas mabilis at mas may katiyakan kaysa dati. Pagdating niya sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Mia ang tinawagan niya. Ang una niyang tinawagan ay si David. David, hanapin mo si Mia Reyes now. I-trace mo ang telepono niya. Kausapin mo ang mga katrabaho niya. Gawin mo ang lahat. I need to find her. Yes, sir. And one more thing, sabi ni Leo habang pinapaandar ang makina ng sasakyan. Ang ugong nito ay parang isang liyong nagising mula sa pagkakatulog. Tawagan mo ang lahat ng miyembro ng board. Sabihin mong may emergency board meeting bukas ng umaga. Ang agenda? Ang Tech Go merger. Pero sir, hindi ba't si Mr. De Vera ang magpe-present bukas? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leo. May pagbabago sa plano. Sabi niya, ang boses ay puno ng bakal na kapangyarihan. Oras na para tapusin ang laban na ito. Natagpuan ni Leo si Mia sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi sa marangyang restaurant, kundi sa tahimik na parke kung saan niya ito unang hinarap. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa kawalan. Ang katawan ay halos hindi gumagalaw, kung hindi dahil sa paminsan-minsang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mga mata. Iisipin mong isa siyang estatwa,
Isang monumento ng pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Leo at naupo sa tabi niya. Nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan nila. Hindi lumingon si Mia. Hindi ito nagsalita. "I'm sorry," sabi ni Leo. Ang boses ay tahimik ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. "I'm sorry for doubting you. Kahit isang segundo lang, I let my past cloud my judgment. That was my mistake, not yours." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mia. "Hindi mo kasalanan. Sino ba naman ang maniniwala sa akin? Tingnan mo ako. Isa lang akong anino." "No," maring sabi ni Leo. Lumingon para harapin siya. "You are not a shadow. You are Maria Isabel Reyes. Ikaw ang utak sa likod ng proyekto Marikit. At hindi ko hahayaang kalimutan mo ulit iyon. O hayaan ng mundong kalimutan iyon." Sa wakas, lumingon si Mia. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagkalito. "Anong ibig mong sabihin?" "Bukas ng umaga, magkakaroon ng emergency board meeting ang Alcantara Corporation. Si John ang magpe-present. Ito na ang huling pagkakataon niyang kumbinsihin ang board na ituloy ang merger." Kinuha ni Leo ang kamay ni Mia. Malamig ito. "At nandoon ka." Biglang umiling si Mia. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Hindi ko kaya, Leo. Magsisinungaling lang siya. Sisirain niya ulit ako." "Hindi kung kasama mo ako," sabi ni Leo, hinigpitan ng hawak. "At hindi ka na mag-iisa." Kinabukasan, ang conference room ng Alcantara Corporation ay puno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa unahan, si John De Vera ay nakatayo, ang imahe ng perpektong CEO. Ang kanyang presentasyon ay makinis. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako. At kaya, mga ginang at ginoo, ang pagsasanib ng TechGo at Alcantara Corporation ay hindi lang isang magandang desisyon sa negosyo. Pagtatapos ni John, ngumingiti. "Ito ang kinabukasan." "An impressive presentation, Mr. De Vera," sabi ni Leo, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. "Pero parang may kulang sa kwento mo." Napakunot ang noo ni John. "Anong ibig mong sabihin?" "Nakalimutan mong banggitin ang tunay na henyo sa likod ng TechGo," sabi ni Leo. Sa hudyat na yon, bumukas ang pinto sa likod ng silid. Lahat ng ulo ay lumingon. At mula sa pinto, pumasok si Mia. Hindi na siya ang natatakot na anino. Nakasuot siya ng isang simpleng business attire na ibinigay ni Leo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang matatag at hindi natitinag na determinasyon. Ang ngiti sa mukha ni John De Vera ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong pagkabigla na mabilis na naging galit. Anong ginagawa niya dito? Bulalas ni John na paturo kay Mia. "She has no right to be here. She's a corporate criminal." "On the contrary," kalmadong sabi ni Leo, "Miss Maria Isabel Reyes is here, on my invitation, to shed light on the true origins of your company." Naglakad si Mia papunta sa unahan ng silid. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi niya tiningnan si John. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga miyembro ng board. "Magandang umaga po." Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. "Ang pangalan ko ay Maria Isabel Reyes, at ako ang lumikha ng programang kilala ninyo ngayon bilang TechGo." Sa sumunod na 10 minuto, inilahad ni Mia ang lahat. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga salita ay malinaw at direkta. Ikinuwento niya ang tungkol sa proyekto Marikit, ang kanyang thesis, ang kanyang lola. Ikinuwento niya kung paano siya niloko at tinraidor ni John. "Sinungaling!" sigaw ni John. "Wala siyang ebidensya. Ito ang babaeng sinubukan ibenta ang kumpanya sa kalaban."
Tama ka, John, sabi ni Mia. Sa wakas ay tumingin sa kanya ng diretso. Ang tingin niya ay walang galit, tanging isang malamig na katotohanan. Wala akong ebidensya. Maliban dito, isinaksak niya ang isang flash drive sa projector. At sa malaking screen, lumabas ang video ng kanyang thesis presentation. Ang kanyang mas batang sarili, masayang ipinapaliwanag ang bawat detalye ng proyekto Marikit. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Mia mula sa nakaraan. Namutla si John de Vera. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Habang pinapanood ng lahat ang video, bumukas muli ang pinto ng conference room. Pumasok si Doña Lourdes Alcantara. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng respeto ng lahat. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng simpleng damit. Ang muka ay puno ng kaba, ngunit determinasyon. Sino yan? Tanong ng isa sa mga board member. Tumayo si Leo. Mga ginang at ginoo, nais kong ipakilala sa inyo si Mr. Armando Santos, ang dating lead engineer ng TechGo, na nag-resign 2 linggo matapos ang pag-alis ni Miss Reyes. 5 taon na ang nakakaraan dahil hindi na niya kinaya ang kanyang konsensya. Tumingin si Mr. Santos kay John at pagkatapos ay sa board. Lahat po ng sinabi ni Ma'am Maria Isabel, totoo po. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Napasandal si John de Vera sa pader. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Talo na siya. At alam niya iyon. Ang sumunod na mga pangyayari ay parang isang mabilis na montage sa isang pelikula. Ang kaguluhan sa conference room. Ang mga galit na boses ng board members. Ang pagdating ng security para i-escort si John de Vera palabas ng gusali. Ang mukha nito ay blanco, isang hari na nawalan ng kaharian. Sa gitna ng lahat ng yon, isang tao ang lumapit kay Mia. Si Catherine. Walang sarkasmo sa mukha nito ngayon. Tanging isang malalim na pagsisisi. Miss Reyes, Mia, I'm sorry. Maling-mali ako sa paghusga sa'yo. Ngumiti lang si Mia. Isang tunay na ngiti. Okay lang. Pinoprotektahan mo lang ang kapatid mo. Naiintindihan ko. Ang alok ng kapatawaran ay mas nagpagaan sa loob niya kaysa sa anumang tagumpay. POV Leo. Ilang buwan ang lumipas. Nakatayo si Leo sa likod ng isang masikip na bulwagan, malayo sa entablado. Ngunit kahit sa layo, ang paningin niya ay nakatuon lamang sa iisang tao. Sa entablado, sa ilalim ng maningning na ilaw, nakatayo si Mia. Hindi na si Mia Reyes ang anino o si Maria Isabel Reyes ang biktima. Ang babaeng naroon ngayon ay ang CEO at founder ng Marikit Tech. Ang kumpanya ay itinayo mula sa abo ng TechGo, sa tulong ng pondo mula kay Leo at sa walang sawang gabay ni Doña Lourdes. Ang kanilang unang produkto, ang orihinal na Marikit software, mas pinabuti at mas makapangyarihan. Nakatingin si Leo habang nagsasalita si Mia sa harap ng mga mamamahayag, mga investor at mga miyembro ng deaf community na inimbitahan bilang mga panauhing pandangal. Ang boses ni Mia ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya, naglalahad ng kanyang mga pangarap para sa kumpanya. Wala nang bakas ng panginginig. Wala nang pagyuko. Ang Marikit Tech ay itinayo sa isang simpleng paniniwala. Sabi ni Mia, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ang teknolohiya ay dapat magsilbing tulay, hindi pader, na ang layunin nito ay hindi lang para kumita, kundi para magbigay ng boses sa mga walang boses. Habang nagsasalita siya, napansin ni Leo ang kanyang ina sa unahang hilera. Katabi nito si Mr. Armando Santos, ang bago nitong chief engineer. Si Doña Lourdes ay hindi na lamang isang tahimik na matriarka. Isa na siyang aktibong board member at consultant para sa Marikit Tech. Sa pamamagitan ni Mia,
Muli niyang natagpuan ang sarili niyang boses na matagal nang nawala. POV, Mia. Nasa dulo na si Mia ng kanyang talumpati. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa likuran ng bulwagan. Nakita niya si Leo, nakasandal sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop, ngunit ang mga mata ay nakangiti. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad sa gitna ng pagbuo ng marikit-tek, walang drama, walang lason, tanging pag-unawa, respeto, at isang pagmamahal na isinilang mula sa pagtitiwala. Tinapos ni Mia ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat, ngunit bago siya bumaba ng entablado, tumingin siyang muli ng diretso kay Leo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa harap ng daan-daang tao, ang kanyang mga daliri ay bumuo ng 3 salita sa lengguwaheng unang nagdugtong sa kanila. Mahal kita. Nakita niyang lumapad ang ngiti ni Leo. POV, Leo and Mia. Matapos ang event, sa rooftop ng gusali, sa ilalim ng mga bituin ng Makati, magkatabi silang nakatayo ni Mia, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sino ang mag-aakala? Mahinang sabi ni Mia, na ang isang bote ng alak ay magdadala sa atin dito? Ngumiti si Leo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at tama. Hindi ang alak ang nagdala sa atin dito, Mia. Ito ay ikaw. Ang iyong talino. Ang iyong katapangan. Humarap si Mia sa kanya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Siguro, pero ang mahalaga, ginawa mo, sabi ni Leo. Hinaplos niya ang pisngi nito tulad ng ginawa niya noong gabing iyon sa ballroom. Ngunit ngayon, wala ng panganib. Tanging pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Isang halik na puno ng pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay sila, niyakap niya si Mia mula sa likod habang pareho silang nakatingin sa syudad na minsan ay naging kulungan nito. Ngayon, bulong ni Leo sa kanyang tainga, ang boses ay puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Ngayon, nakikita ka na ng buong mundo. Mahal ko. Ngumiti si Mia. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Leo. Pakiramdam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay buo. Hindi na isang anino, kundi isang ilaw. At dito nagtatapos ang kwento ni Mia at Leo. Isang kwentong isinilang mula sa isang aksidente at nabuo sa pamamagitan ng katapangan at pag-ibig. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama ako, kasama sina Mia at Leo, mula sa unang patak ng alak hanggang sa kanilang bagong simula. Sa bawat kabanata na aking isinusulat, para bang naging tunay na mga kaibigan ko sila at ramdam ko ang bawat takot, pighati at tagumpay na kanilang pinagdaanan. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin, gaano man tayo piliting itago ng mundo, ay may halaga at may boses na karapat-dapat pakinggan. Ito ay isang kwento tungkol sa paghahanap ng sariling lakas sa pagharap sa mapait na nakaraan, sa halip na habang buhay itong takbuhan. At higit sa lahat, sana'y naramdaman ninyo ang mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, laging may darating na liwanag. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang pamilya, isang kaibigan, o isang pag-ibig na hindi natin inaasahan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.